Ganito rin ba ang problema nyo sa mga anthurium nyo? Ayan, nagkikrispy ang leaves. Ito, ang video to ay tungkol sa 5 mistake mo sa pag-aalaga mo sa mga anthurium mo. Hello viewers! Ako po si Donna at nag-share po ako or gumagawa ako ng mga video all about plants. Unang pagkakamali mo sa pag-aalaga mo sa anthurium mo ay ang maling pwesto. Maling pwesto kasi masyadong mababa yung humidity dun sa pwestong pinaglagay mo sa kanya. Pag masyadong mababa ang humidity, malalaman mong mababa ang humidity doon sa pwesto mo kung sakaling wala kang yung parang yung mga device na para makita kung gaano kataas yung humidity or gaano kababa yung humidity. Malalaman mo yon kung sakaling may calathea ka. Ipwesto mo dun sa sa lugar na yon. Pag nag-thrive yung mga dahon niya doon, pag hindi nag-droop yung mga dahon niya doon, ay gustong-gusto nila doon dahil may mataas na humidity. Ganun na ganun ang gusto nito ni anthurium. Pwede mong pagsamasamahin yung mga halaman mo na calathea pati anthurium kasi same lang din sa mga alocasia. Pag nakita mong nagtatribe yung mga alocasia, pwede mong isama dun sa pwesto niya yung mga anthurium. Ibig sabihin nun, yung pwesto ng mga alocasia na yun ay mataas yung humidity. Pare-pareha sila ng gusto. Yung hindi ganun ka-alinsangan, hindi rin ganun ka yung medyo may hangin-hangin, yung medyo malamig-lamig yung pwesto, hindi mainit. Kasi, syempre, iba-iba naman tayo ng pwesto na ang init ng araw ay talagang tirik na tirik. May pwesto rin or may lugar din tayo na sobrang init, sobrang lamig naman, ganon. Katulad dito sa, sa Maynila, sa Muntinlupa, hindi ganon ka-extreme yung init, pero hanggang hapon mainit siya. Yung hanggang hapon na hindi mo talaga kakayanin na walang electric fan sa katawan mo. Kung gusto mo naman talaga makapagpa-thrive ng mga anthurium or ayaw mong masira ang mga dahon nila, yung mga ganyan, walang mga brown tips dyan, kung gusto mo ay bumili ka ng mga, yung pang device na para malaman kung gaano kataas yung humidity or gaano kababa yung humidity doon sa pwesto para hindi ka magpapasuffer or mag-aalay ng isang halaman para malaman mo lang kung gaano kataas or gaano kababa yung humidity doon sa pwestong paglalagyan mo sa kanila. Pero syempre naman, kung may bago kang halaman, lalo na sa mga anthurium, kung may bago kang halaman, depende yan sa anthurium ha. Meron kasi mga anthurium na mga Ecuadorian. Yung mga Ecuadorian talaga masiselan yun talaga. Mga mamahalin, ganun. Kailangan talaga nila pa-acclimate mo muna sa pwesto kung maaari lagyan mo ng plastic dito, plastic na or kung may lagyan, ang tawag doon, yung parang malaking malaking nalimutan ko yung tawag doon parang malaking lagay ng bigas, parang ganun na Tupperware, ganun, nakasya sila, doon mo muna sila ilagay hanggat siguro mga 1 month tsaka mo sila dahan-dahan na i-introduce dito sa pwesto mo na mainit katulad dito sa Maynila. Kasi sa mga silang, Tagaytay, mga ganyang pwesto, pwede sa kanila yung mga ganito, yung mga anthurium. Hindi nagsisira yung mga dahon, hindi nagbabrown yung mga tips niya, yung mga ganito. Pasalamat nga ako at nahanapan ko to ng pwesto. Bago ako bumili nito, syempre, ganun din sa mga yung mga mura muna yung gagawin nyo. Itatry nyo yung mga halaman na mura muna. Katulad nito, eto, medyo mura na to ngayon. Magnificum. Itatry mo muna yung kung magtatry doon sa pwesto mo bago ka bumili ng mga mamahalin. Kasi bago ako bumili nitong mga Clarinerbium na to, pati itong mga Forgetii na to, tinry ko muna yung mga etong nabili kong, maliliit lang to dati. Buti nga nagsilakihan na to ngayon. Naglagas na yung maliliit yung dahon. Dati super liit lang talaga ng mga dahon nito. Buti nakapagpa-trade na ako nito kasi nag-ano rin ako nito kung gaano kahirap nito. Ang hirap niyang pabuhayin kasi hindi ko talaga nakukuha yung niya nung mga nakaraan. Buti na lang kamo nung nakapagpalaki ako nitong mga Magnificum na to. Kasi gustong-gusto ko to, yung mga veins niya, yung mga veins ng anthurium na yan. Gustong-gusto ko yan siya. Hanapan mo siya ng magandang pwesto na magta-thrive siya. Ganun naman talaga yung pag-aalaga natin sa mga halaman natin. Kung alin yung gusto nila, yun yung susundin natin. Kung saan sila gumaganda, hanggat maaari, wag nyo na siyang ilagay or ilipat sa ibang pwesto na alam mong hindi mo pa sure na hindi siya gaganda doon or gaganda siya doon. Mas maganda kung saan siya nakita mong gumanda na, wag mo na hanggat maaari, wag mo na siyang aalisin doon hanggang sa lumaki at makapag-propagate ka na sa kanya. Pag nakita mong pangit yung pinaglalagyan mo or pangit, ang lakas ng hangin. Pag nakita mong pangit yung pwesto mo na pinaglagyan mo sa kanya, agad-agad, pag nakitaan mo na siya ng brown leaves or mga ganito, ilipat mo na siya kaagad ng pwesto na pagtatrayan mo ng hindi siya maglalagas or hindi mag-yellow yung mga dahon niya. Kasi once na mag-yellow yung dahon niya,
Ibig sabihin nun, papunta na sa ugat yung sira niya. Baka nagtutunaw yung ugat niya or baka masyadong kulob doon sa pwestong napaglagyan mo sa kanya. Pag kasi walang masyadong hangin doon sa pwesto, ang halaman kasi natin kailangan ng airflows na umiikot-ikot sa sa paligid niya. Yun yung hinihigop ng stomata para mag-thrive siya, para matuyo. Pagka may airflows, paghigop ng stomata, itutulak yan papunta dito sa veins, dito sa petiole niya, hanggang sa mahigop, hanggang sa maubos niya yung tubig na pinagdilig mo sa kanya. Ngayon, kung walang airflows doon sa pwesto, walang hihigop na stomata dito sa pating mix niya. So, hindi matutuyo yung pating mix. Hindi lang dahil kasi sa hangin natutuyo yung pating mix, dahil yun sa hinihigop yun ng halaman. Number 2 na pagkakamali mo sa pag-aalaga ng mga anthurium mo ay masyadong malalim yung pinaglagyan mo or yung pagtusok mo or yung pagrepat mo sa kanya. Kung sakaling nirepat mo siya, make sure na nakalabas yung mga ugat niya. Yun yung gustong-gusto nila. Make sure na hindi masyadong malalim yung pinaglagyan mo sa kanya. Nung binili ko to, ang pangit na ito eh. Sabog-sabog yung mga yung mga dahon niya kung saan-saan papunta. Doon ko siya nilagay sa dito lang yung sunlight or morning sunlight. Ayan, na siya, nakaharap na siya lahat. Gumanda na si Forgeti ay, tapos dumami na yung dahon niya. Kasi nung nabili ko to, parang 3 dahon lang, tapos super leggy. Yung mga leggy niyang dahon ay naglagas na, tapos ito yung pumalit, yung mga hindi na masyadong leggy. Ayan oh. Hindi na siya nag-leggy. Gustong-gusto niya doon sa pwestong pinaglagyan niya sa ibabaw ng bintana, sa ibabaw ng bintana, gustong-gusto niya doon. Gumanda yan siya. Pagka kasi masyadong nilubog mo siya, ang mangyayari niyan, maglulusaw yung mga ugat niya. Pag naglusaw yung ugat niya, unti-unti nang magdidilaw yung mga dahon niya kasi sira na nga yung ugat niya sa ilalim. Pag naglagas na yung mga dahon niya or nagdilaw na yung mga dahon niya, indication yon na nagtutunaw na yung ugat niya. Dati kasi nung bagong nag-alaga ako nitong mga anthurium na to, lubog na lubog talaga ako maglagay ng sa kanya. Hindi talagang ito kasi ang gamit ko sa kanya rice hull, tapos more on yung ang tawag dito, yung carbonized rice hull. Mas gusto niya yun, yung may more on magagaan lang, carbonized rice hull. Pang to yung pating mix na gamit ko dito, pang Monstera Aroids mix na yung hindi masyadong chunky. Labas yung mga ugat niya, nakala mo lang hindi, ayan dito sa gilid, ayan labas yung mga ugat niyan. Mas gusto nila yun. Ang liliit pa lang nito dati, ang dami kong napatay ng mga gantong maliliit. Nakailan siguro ako, nakatatlo ata o 4 akong napatay kong mga magnificum bago ako nakapagpalaki ng mga magnificum. Nung nakuha ko yung kiliti nila, parang katulad sila sa mga kalateya. Kung aalagaan mo, kung nakapagpatribe ka ng kalateya, mas makakapagpatribe ka rin ng mga anthurium. Ayaw nila ng masyadong nilulubog. Kasi ang mangyayari niyan, magkakaroon ng root rot, magkakaroon ng stem rot. Pag masyadong nalubog pati ang stem niya, magkakaroon siya ng stem rot. Nagtutunaw siya, lalo na kung pangit yung potting mix na ginamit mo sa kanya. Or depende syempre sa pwesto niya. Kung pangit na yung potting mix na ginamit mo, tapos pangit pa yung pwesto, masyadong kulob, hindi mahangin, tapos yung potting mix mo ay more on walang mga pames, walang rice hull or walang carbonized rice hull, doon talaga maglulusaw yung mga anthurium mo. Unti-unti na yan magdidilaw hanggang sa magdrupi na yung mga dahon, hanggang sa maglagas na unti-unti, hanggang sa ang matira na lang sa kanya ay yung ganito. Danas ko yan sa kanya. Number 3 na pagkakamali mo sa anthurium, sa pag-aalaga ng anthurium, ay masyado mong inuuhaw yung mga anthurium mo. Pag masyadong laging inuuhaw or masyado siyang nauuhaw or every week na lang nauuhawan siya, nakakalimutan mo laging magdilig sa kanya, doon siya unti-unting naglalagas. Magkikrispy yung mga dahon, magbabrown yung mga dahon niya hanggang sa maglagas na yung mga dahon niya. Kinakaya nila yung mga mga 2 weeks hanggang 1 to 2 weeks na pag-uuhaw. Pero pag lagi-lagi naman, lagi-laging nauuhawan, lagi-laging nakakalimutan diligan, lagi-laging nauuhawan dito sa potting mix niya, natutuyuan ng potting mix, doon siya mamamatay unti-unti. Lagi siyang magbabawas ng dahon pa isa-isa, nagkikrispy yung mga dahon niya, hanggang sa matuyo yung mga ugat niya, hanggang sa maglagas na siya. Ang mga anthurium ay parang katulad sa mga aglaw na hindi ganun yung lakas ng hangin, na hindi masyadong paladilig, hindi mo kailangan na diligan ng diligan, pero hindi naman siya pwedeng mauhawan ng husto. Kasi pagka lagi siyang nauuhawan, doon mo na makikita yung mga crisping dahon niya, magbabrown yung mga dahon sa dulo, hanggang sa manilaw na lahat ng dahon niya, or maglagas na yung mga petiole niya, magdroopy na yung petiole niya. Pag nakakita ka ng mga droopy na
mga anthurium, ibig sabihin nun, lagi siyang nauuhawan. Kung hindi laging kulang sa sunlight, lagi siyang nauuhawan. Kaya nagdudrupi siya. Tapos, ang hirap niyang pabalikin. Kunyari, nauuhawan na siya, talagang na-dry off na talaga yung mga tubig niya sa katawan niya. Tapos, nag-wrinkled na yung mga dahon niya. Tapos, medyo, yung ibang dahon dito ay nag-yellow na. Tapos, ibababad mo siya sa tubig para mag-ano siya, ang tawag doon, magbalik sigla siya or bumalik yung tubig niya sa katawan niya. Hindi agad-agad bumabalik. Umaabot akong 3 days bago ko siya mapabalik. Or minsan mahigit pa nga sa 3 days bago ko siya mapabalik. Nakababad talaga doon sa tubig. Madalas, ang nangyayari sa kanya, matatagalan siyang mabuhay or matatagalan siyang mawala ng mga wrinkled niya sa dahon niya pagka super ubos na talaga yung tubig dito sa katawan niya. Kayang-kaya nilang mauhaw, makapal naman yung petiole niya. May makapal din na anthurium ng mga dahon katulad nito. Medyo hindi naman talaga kayo mag-aalala na talagang mag-wrinkled siya kaagad. Naabot naman siya ng 1 to 2 weeks. Yun ang danas ko sa kanya. Yun nga lang, makikitaan mo naman ng mga pagsisirang dahon, mga ganyang dahon, pagka palagi siyang nauuhaw. At pag palaging natutuyuan ng potting mix ang anthurium nyo, ganito ang mangyayari sa anthurium nyo. Kunyari, ayan yung palabas na dahon na yan, unfurling na dahon na yan. Diba ang ganda ng unfurling, nag-red-red siya. Yung palabas na ganyan ay magtutuyo siya, hindi siya magtutuloy, so hindi siya maglalash. Ganito ang mangyayari sa kanya, oh. Matutuyo pag lagi yang uuhaw, laging nakakalimutan diligan. Yan, same dito sa anthurium ko na to. Buti na lang kamo na hindi siya namatay. Natuyuan na naman siya ng potting mix. Kailangan ko na tong iripat kasi super rooted na talaga to. Kailangan ko na siyang palitan ng paso kasi lagi na siyang mabilis matuyo. Doon nyo malalaman na kailangan nyo nang magripat pag palagi nang natutuyo ng mas mabilis doon sa inaasahan mo yung mga anthurium nyo or yung kahit anong plants pa yan, kahit philodendron pa yan, kahit hindi pa yan anthurium. Kasi same lang sila ng pag-aalaga halos na sa pagdidilig na pagpalagi nang natutuyuan ng potting mix, mabilis na siyang matuyuan ng potting mix. Palitan nyo na ng potting mix na hindi gaanong mabilis matuyuan at hindi na siya yung punong-puno ng ugat. Baka kasi super root bound na, doon din namamatay yung mga halaman natin kahit hindi anthurium. Pagka super root bound na tapos hindi mo pa nililipat ng paso kasi siksik na sila, wala na silang nakukuhang nutrients sa potting mix nila. Maganda dadagdagan nyo ng vermicast yung potting mix nyo para mataba ang ating mga anthurium. Number 4 na pagkakamali mo sa pag-aalaga dito sa anthurium ay kaya siya naglalagas, kaya siya naninilaw, nagkakaroon ng mga lagas-lagas na dahon, nag-crunching mga leaves diyan sa mga dulo-dulo ay dahil masyadong low yung lights na binibigay mo sa kanya. Kung hindi masyadong low, masyado namang extreme. Yan, yung dalawa na yan. Extreme or low lights ang binibigay mo sa kanya. Pag masyadong mainit yung pinagpupwestuhan sa kanya, nasusunog yung mga dahon niya. Kung hindi naman, lalo na pag nakapaso kung hindi naman nasusunog, nag-yellow ka agad yung mga dahon niya. Nagka-crunchy agad yung mga dahon niya. So, wag nyo ilalagay sa pwestong naka-direct light ng maghapon. Pwede siyang, kasi itong ano ko na to, forget ko na to. Morning sun, 6 ng umaga hanggang alas, naabot ba dito? Parang 8 to 9 ata dito sa may bintana ko. Hindi siya masyadong tirik na tirik yung araw. Makikitaan. Di mo makikitaan yan ng mga brown leaves. Di mo na makikitaan ng mga masyadong mahabang petiole. Kasi nakakakuha siya ng magandang sunlight. Gusto ng mga anthurium na kahit paano nakaka-receive sila ng lights pero hindi extreme, hindi naman low. Pwede mo siya ipasok sa bahay hanggang 2 to 3 days lang. Pero pag 1 week na hindi siya nakaka-receive ng lights or wala siya doon talaga sa may bintana banda, hindi siya nakakuha ng lights, gaganito siya. Maghahabaan yung mga petiole niya plus magkakaroon ng mga brown tips, brown edges dyan, tapos maglulusaw or yung mga ugat niya, matagal silang magkaroon ng mga bagong dahon, matagal silang maglash. Kung gusto mong mapalash yung mga ganito mo, anthurium mo, mas ilagay mo siya dun sa pwestong makakakuha ng lights, meron siyang air circulation or air flows doon sa pwesto niya. Tapos, plus na doon, yung hindi siya masyadong na uuhawan. Kasi pag nauuhawan din yung mga anthurium natin, ang tagal niyang maging lash, ang tagal lumabas ng mga dahon niya, napipigilan nung syempre ang gumagawa ng mga ng mga
pagkain ng mga dahon natin. Ito, yung pagkain ng halaman natin, yung dahon. Pagka kunyari, wala na silang makuha ng tubig, wala rin silang ma-produce para sa katawan nila. Wala silang ma-produce ng panibagong dahon kasi kulang sila sa tubig. Hindi sila makapag-produce ng pagkain kasi kulang yung pagkain or yung ingredients ng gagawin nilang pagkain. Meron ako ditong isa na naisuksok ko dun sa ilalim, natakpan siya ng malalaking dahon. Ayun, hindi siya nadidiligan. Pag dinidiligan ko yung mga malalaking halaman, siya nasa ilalim natatakpan ng mga malalaking dahon. Yung paso niya, hindi na babasa. Kahit yung pating mix, kahit matuluan, hindi na tutuluan. Kaya yan yung nangyari. Buti na lang kamo at na sulyapan ko siya. Muntik na siyang matsugi. Ayan, nagtutumbahan na oh. Kaya nilagyan ko na neto. Tungkod. Para hindi siya matumba. Ayan oh, nagba-brown na yan siya. 'Di ba? Tingnan mo yung dahon na to. Matutsugi na talaga siya. Kung hindi ko siya na-save nung isang gabi, ano to? Bagsak na bagsak talaga to. Ngayon, medyo umaangat-angat na siya. Tapos, hindi na masyadong kulubot yung dahon niya. Kasi, naano ko na siya. Nababad ko na siya sa tubig ng 24 hours. Ayan. Tanggalin ko na to. Kasi wala na talaga siyang pag-asa. Yung mga dahon niya, oh, talagang nagtuyuan. Number 5 na pagkakamali mo sa pag-alaga mo sa mga anturyo mo ay yung masyado mong dinadamihan fertilizer or masyado ka nang napaparami sa paglalagay ng fertilizer. Over-fertilize ay makakamatay din sa mga anthurium natin. Magbabrown yung mga dahon, maglalagas yung mga dahon, magye-yellow yung mga dahon hanggang sa maglagas, hanggang sa maubos yung mga dahon niya. At yung mga stem niya naglulusaw pag masyadong maraming fertilizer ang nabibigay mo sa kanila. Ang mga anthurium, para siyang mga alocasia. Mas gusto ng mga alocasia, same sa anthurium, na natural fertilizer lang ang ibigay mo sa kanila. Kahit maparami pa yung natural fertilizer mo na yan, hindi sila mag-over fertilize. Ano ba yung mga natural fertilizer? Yung mga ginagawa mong fertilizer na mga kunyari, mga balat ng saging, balat ng mga gulay. Pag samasamahin mo, lagyan mo ng lupa, tapos iburo mo siya doon sa lalagyan hanggang sa umabot na 2 months or kahit mga 1 week nga lang or 3 weeks, basta mag-decompose na yung mga dahon ng gulay or yung kung ano-anong mga balat ng prutas. Pag nag-decompose na yon, pwede mo na siyang i-top dress dito. O yan. Kung wala naman, pwede kang gumamit ng vermicast. Ang vermicast ay maganda rin sa mga anthurium. Same sa ibang halaman na hindi masyadong gusto yung masyadong maraming fertilizer. Yung mga masaselan sa fertilizer na mga halaman ay mas maganda yung vermicast or yung mga organic fertilizer. Pagka yung mga organic fertilizer, same sa mga malunggay. Pwede kang gumawa sa malunggay. Kunyari, yung kapitbahay mo, maraming malunggay, naglalagas lang. Gumawa ka doon, babad mo yun ng 1 week doon sa bote. Kahit siguro mga 3 days, basta pag nakita mong nag-decompose na yung dahon ng malunggay, nagkulay green na yung tubig doon sa bote, pwede mo na siyang idilig dito sa mga anthurium mo. Mas gaganda siya, mas lalago sila, mas lalaki yung mga dahon nila, mas shiny yung mga dahon nila, at less na yung mga pag-brown na dahon na yan. Yan. Danas ko yan sa mga Birkins ko. Yung mga Birkins ko, ganun din. Kasi ang mga anthurium, mga hybrid sila. Karamihan sa mga anthurium ay mga hybrid. Alam naman natin pag hybrid, yung gawa lang ng siyensya or yung may 2 nanay or 3 pa nga minsan, yung iba 4 pang nanay kasi naghahalo-halo na yung breed nila. Yung hybrid ay pinagsamang magulang or dalawang halaman na pagsasamahin. Tapos ayun yung mabubuo. Ngayon minsan sa paggagawa nun ay nagkakaroon ng or pumapalya, nagkakaroon ng dumi, may germs doon sa pinaglagyan na tube. Ayun yung nagkakaroon ng mga ganito. Ay, wala pala akong mga parang mga ganyan. May mga brown na ganyan. Same sa Birkins, pinaliwanag ko yun kung paano pagandahin yung Birkins. Kung meron kang Birkins dyan na pumapangit, na hindi na maganda ang itsura, na naglalagas na lagi mga dahon, tapos may mga ganito, meron akong video nyon. Ayan, click nyo na lang.